Amen. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife, discord filled my heart with. Amen. Jesus wept across the broken streets, steer the slumbering towards again. Jesus, 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 sweetest name I fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting neath smiling face. That is why I shout and sing. His name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes He leads through waters deep, trials fall across my way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. To worlds unknown, I shall reign with Him on high. Jesus, Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, makes me sing as I go. I just keep trusting my Lord as I walk along. Awitin natin ito ng may kagalakan sa ating mga puso. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. The storm clouds darken the sky, or the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm clouds darken the sky, or the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Just
sa atin, we have a rock that is higher than us. On the first now, the Most High. Come on, sing together. Amen. Sing Amen. Oh, Jesus is the rock in ladies, on second stanza. Standing on the promises of God. Ano yung mga, kahit isang pangako lang na iyong pinangahawakan mula sa salita ng Diyos. Ako, ikangako ng Panginoon na wala nang sino mang makakaagaw sa akin mula sa kanyang mga kamay once na ako'y tumanggap at nanampalata kay Kristo Jesus. Amen po? Standing on the promises of God. All together now. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Only in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God. My Savior, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God. Amen. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Unto Him eternally belongs strong Lord. Overcoming daily in the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last stanza now. Standing on the promises that cannot hold, listening every moment to His Spirit's call, resting in my Savior as my only Lord. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on
the Lord in prayer. Awitin natin ang our great Savior. Great Savior. Our great Savior. Jesus, what a friend for sinners. He is the lover of our soul. Awitin natin ito lang sabay-sabay now. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes just be my Savior, mercy. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me till the end. Jesus, what a strength in weakness. Let me hide myself in Thee. Tempted, tried, and sometimes fallen. Be my strength, my victory wins. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, what a helping sorrow, while the billows are roll. Even when my heart is breaking, He, my comfort, helps my soul. Hallelujah. Praise God for saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Last one. Jesus, I do now praise Him more than all. In Him I find He hath granted me forgiveness. I am His and He is mine. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. That's true. Jesus is with us till the end. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na malulahati sa lahat, tunay nga po Panginoon ngayong hapon,
ay muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na kayo po ay laging nasa amin ng iyong pong presensya. At ano po, Panginoon, ang mga bagay na nangyayari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa katotohanan sa iyong salita na hindi niyo po kami pababayaan. Kaya, Panginoon, aking dalangin na sa lahat po ng oras, naway we must always be mindful of your presence in our lives at lagi namin kayong papurihan, pasalamatan sa lahat ng bagay. At kung ano po, Panginoon, ang mga kabigatan, meron po ang bawat isa. Kayo po ang nakakalam ng situation po namin at dinadalain ko po na kayo ang magbibigay ng encouragement sa pagpapatuloy upang lalo kami, Panginoon, magtiwala pa at umasa, Panginoon, sa biyaya po ninyo. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti po ninyo. Ang iyong pong biyaya ay laging sapat sa aming pong pangailangan, sa aming pong mga kakulangan. At napapasalamat kami, Panginoon, dahil sa kabila po ng kakulangan po namin, mga pagkakasala, patuloy nyo kaming inuunawa at patuloy nyo kaming pinapatawad sa aming mga kasalanan. Dalayan ko po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na lagi pong magalak at lagi, Panginoon, magpasalamat sa inyo at salamat nga po, Panginoon, ngayong hapong ito na muli niyo kaming binalik sa inyong bahay-sambahan upang muli namin ganapin ang inyo pong kalooban sa aming buhay at patuloy kami dumadalangin na inyo kaming pagpapalain. Ang pangaral po ng salita ay patuloy na maging kalakasan namin at hamon sa aming pananampalataya. Patuloy po aming lumalapit din sa inyo at ipinapanalangin ang aming bayan na sa mga sandaling ito. We pray, O Lord, na kayo po ang may control ng lahat ng bagay. Ang bagyo po na ito na aming hinaharap, maasa kami, Panginoon, na kayo po ang mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Patuwarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawang pagkakasala. Dalahin ko po na malaya po makagawa ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At sa hapong ito, mabusog po muli kami ng mga pagpapala po, Panginoon, mula sa inyo. At inyo pong pagpalain din po maging aming mga ngaral. Naway patuloy siyang gamitin pa ng higit upang patuloy siyang maging pagpapala sa aming iglesia. Patuloy din naming inaalala, maging aming pastor Conwy at si Ma'am Donna, patuloy silang iingatan sa kanilang kinaroroonan at dalayan ko po ang pagpapala niyo po sa kanila at gawin silang blessing din po, Panginoon, sa mga tao na kanilang makasama sa araw-araw. Muli, binabalik namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan po na aming Panginoong Yesus. Amen. Kaya tinatawagan ko po ating mga kapatiran para pangunahan tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Salitan po natin basahin ang Book of Daniel, chapter 2, verses 1 to 24. Then on verse 25, sabay-sabay po tayo. At nang ikalawang taon na pag-ahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip, at ang kanyang espiritu ay nabagabag, at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy, ipinatawag ng hari ang mga mahiko at ang mga enkantador at ang mga manghuhula at ang mga kaldeyo upang saysayin sa hari ang kaniyang mga panaginip. Sa gayoy, nagsipasok sila at sila ay nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Nang magkagayoy, nagsalita ang mga kaldeyo sa hari sa wikang Syria, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, ang bagay ay nawala sa akin, kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon. Kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan.
Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyoon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan. Kaya't ipinaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyoon. Sila ay nagsisagot na ikalawa at nangagsabi, saysayin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi, tunay na talastas ko na ibig ninyong magdahilan, sapagkat inyong nalalaman na wala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautosan lamang ang mayroon sa inyo, sapagkat kayo'y naghahanda ng pagbubulaan at ang mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa ang panahon ay magbago, kaya't saysahin ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan niyaon. Ang mga Kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari at nangagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari, palibhasay walang hari, Panginoon, o pinunuman na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, enkantador o Kaldeyo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari, at walang ibang makapagpapaaninaw sa hari sa harap ng hari, liban ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nagutos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy itinanyag ang pasya, at ang mga pantas na tao ay papatayin, at hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Nang magkagayoy, nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Ariok na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay sumagot at nagsabi kay Ariok na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari? Nang magkagayoy, ipinatalastas ni Ariok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdan siya ng panahon at kaniyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayoy, naparoon si Daniel sa kanyang bahay at pinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael at kay Azarias na kanyang mga kasama. Upang sila ay magsipagnais na kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Nang magkagayoy, nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan ay kapangyarihan ay Kanya. At kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-alis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya ay naghahayag ng malalim at lihim ng mga bagay, kaniyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang mangliwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita, O ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, at nagpapatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. Kaya't pinasok ni Daniel si Ariok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito, huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia, dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaaninaw sa hari ang kahulugan. Sabay-sabay po tayo in verse 25. Nang magkagayoy, dinalang madali ni Ariok si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak na nagbihag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita. Maaari na po tayo maupo.
Check. Jesus came to set the captives free. Showed us by the way He lived, the way we need to be. Our love is more than words could ever say. We must touch them with compassion to help them find their way. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? We pride ourselves in being set apart, yet we don't take time to touch a broken heart. Even if we found the time to care, would we take the risk involved in always being there? Or we hold the very thing they need so much? Sometimes the word of God can pass through just a simple touch. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? We hide behind these walls in the security of friends, while beyond the stained glass windows, the world is lost in sin. How can we reach a world we never touched? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touched? How can we reach a world we never touched? 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who need to be. 'Cause we are the ones who
covered by the blood. They are covered by the blood. My sins are all covered by the blood. My iniquity is so vast, I've been blotted out at last. My sins are all covered by the blood. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. And your garments spotless are the white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? They are covered by the blood. They are covered by the blood. My sins are all covered by the blood. My iniquity is so vast, I've been blotted out at last. My sins are all covered by the blood. My iniquity is so vast, I've been blotted out at last. My sins are all covered by the blood. My sins are all covered by the blood. Amen. Thank you ladies no sa napakagandang mga special numbers this afternoon. Amen. So sa mga darating pa na linggo, marami pa tayong mapapakinggan na magandang awitin sa Panginoon. So next time naman yung mga men naman ang kaawit. Yon. Okay? So tayo po kanina umaga ay pinagpala ng salita ng Diyos. Amen? Yan. So again, this afternoon, muli tayong bubusugin ng ating mga ngaral. So handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? So tayo pong lahat ay tumayo at ating pong i-welcome ang ating mga ngaral, Pastor Dakutanan. Muli tayo ay manalangin mga kapatid. Iyuko natin ang ating mga ulo sa harap ng Panginoon. Dakila naming Ama, napakabuti mo po sa amin, dakilang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, kami po iyong kinakanlong sa iyong makapangyarihang mga palad. Salamat, dakilang Diyos, dahil kailanman hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Kailanman, dakilang Diyos, walang anak na pinabayaan mo, dakilang Diyos. Sometimes, dakilang Diyos, may mga pagkakataon na ipinadadaan mo kami sa mga pagsubok, sa mga trials ng buhay. Ngunit may layunin ka para sa amin sa mga ganong sitwasyon. Salamat o Diyos dahil sa hamagitan ng mga trials kami po ay lalong lumalago, lalong nalalapit sa iyo. Lalo kami nagiging close sa iyo, dakilang Diyos. O God, sa hapong ito, kami po'y lumalapit sa iyo, dakilang Diyos. Ang iyong mga anak sa Christ Baptist Church, Panginoon, ay hindi lingid sa iyong kaalaman, dakilang Diyos, na kami po ay nahaharap sa darating na gabi, darating na hapon. Isang matinding pagbayo, Panginoon, ng bagyo, dakilang Diyos. Ngunit alam po namin, dakilang Diyos, na ang lahat ng ito, ikaw ay may control. Kaya mong sawayin ang hangin, kaya mong sawayin ang ulan at ang mga alon sa dagat, dakilang Diyos. Ngunit kung ito'y pinahintulot mo, mayroon kang layunin, dakilang Diyos, para sa bansang Pilipinas, na makita ng mga tao na may isang makapangyarihang Diyos, na isang nagkapahintulot sa mga bagay na ito upang ikaw ay maalala, dakilang Diyos, ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Handa mo, Panginoon, ang aming puso at isipan sa aming pag-aaralan sa hapong. In Jesus' mighty name,
Amen. Makaupo na po tayo mga kapatid. Salamat ladies, ang gagaling nyo sa pag-awit sa mga makalangit na himig ng mga awitin. At tuloy nyo lang, ano? Ang Panginoon ay talagang natutuwa diyan, ano? Kaya naman sa hapong ito, dakilang mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay ating pinamagatang faith that gain the smile of God. Okay? Sa Hebrews chapter 11, tingnan po natin, punta tayo. At bago natin basahin ito, tumayo po tayong lahat upang sa paggalang ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 11, dalawang verse lang ang ating babasahin, pero actually mga kapatid, ito ay nakapaloob sa buong chapter. Verse 6 at saka verse 7, and then tayo ay lilipat doon sa Genesis chapter 6 verse 5 to 9. Okay? Ang sabi dito mga kapatid sa verse 6, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. By faith, Noah, being warned of God of these things, not seen as yet, moved with fear, prepared an ark, the receiving of his house, by the which he condemned the world and become heir of the righteousness which is by faith. Lipat po tayo dito sa Genesis chapter 6. Ito yung karugtong sa buhay ni Noah. Simulan po natin sa verse 5 hanggang verse 9. Are you ready? Say amen. Basahin natin dito ng salitan mga kapatid. Ako yung magbabasa sa verse 5 at kayo sa verse 6. Masabi dito, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things and the fowls of the air, for it repented me, I have made them. Thank you. Verse 9 pa pala. Sabay-sabay tayo sa verse 9. And these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in the generations, and Noah walked with God. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Pwede na tayong umupo mga kapatid. Ayon dun sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible, without faith, it is impossible to please God. So ang ating mensahe sa hapong ito, faith that gain the smile of God. Yung pananampalataya na pwede mong makuha yung tuwa ng Panginoon, yung kagalakan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, mga kapatid, maraming nakalista dito sa Hebrews, chapter 11, na mga tinatawag na heroes of faith. Sila'y nakahanay doon sa mga taong napasaya ang Diyos sa kanilang buhay. Okay? At isa na dito mga kapatid,
kinuha ko yung buhay ni Noah. Okay? Kinuha ko dito, marami sila although, pero kinuha ko sa ating pag-aaralan sa hapong ito, yung buhay ni Noah. Okay? Makita natin mga kapatid, sa panahon ni Noah, sa Genesis chapter 6 verse 5 to 9, ang sabi ng Panginoon, I will destroy. No? Talagang paparusahan ko ang mga tao sa mundo dahil yung kanilang imagination is always evil continually. Inisip ko, ano ba yung kaisipan ng tao nung panahon ni Noe? Ano ba yung pagkakaiba ngayon, ang kaisipan na itong henerasyon na ito at saka henerasyon ni Noe? At dinala ko sa aking spirit, papunta sa Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 39. Buksan po natin yung Matthew. Ano ba yung kapanahunan ni Noe? Ano pa pagkakaiba ng buhay noon ng mga tao at buhay ngayon? Andiyan na po ba kayo? Okay. Verse 37. Matthew 24, verse 37 hanggang 39. Tingnan natin, ano yung pagkakaiba? Ang sabi dito, but as the days of Noah, where so shall be also the coming of the Son of Man. So ano yung ginagawa noon ng mga tao? Verse 38, for us in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So makita natin mga kapatid, ito yung klase ng buhay ng mga tao noong panahon ni Noah. Ang sabi dito, they were focused on eating, drinking, na mayroon din tayo sa panahong ito. Ang mga tao ngayon ay nalilibang, nakapokus doon sa makapagbibigay aliw sa kanilang buhay, sa kanilang sarili. Hindi nila namamalayan, mga kapatid, na ang panahon ay unti-unting nalalapit ang katapusan ng mundo. Ano? At tinignan ko itong word na marrying and giving marriage. Hindi ito basta yung pag-aasawa lamang, mga kapatid, ayon sa isang komentary nga aking nabasa. Ito'y sobrang immoral sa panahon ni Noah. Ito'y pag-aasawa ng kapwa lalaki at sa kapwa babae. Giving, marrying, and giving marriage. Ganito kalaswa ang kapanahunan ni Noe. Mga kapatid, dahil dito, ang sabi dito, hindi nila namalayan, no? Na dumating ang araw na si Noe ay pumasok sa arka. So mga kapatid, isa pa nating babasahin, ano yung filosofiya ng mga tao sa panahon ni Noe? Ano yung kanilang tayo sa harap ng Diyos? 2 Peter, tingnan natin sa 2 Peter, mga kapatid, chapter 3. Okay. Ito yung buhay ng mga tao, mga kapatid. Ang sabi dito, simulan natin mga kapatid sa verse 4. Okay? Sa verse 4, ito yung mga sinasabi ng mga tao bago pa dumating ang baha.
and saying, where is the promise of his coming? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the word that them was being overflowed with water perished. So, sabi dito, ito yung mga kaisipan ng tao noong panahon. Kaya, ang mundo noon na inapawan ng tubig ay nawala. Sabi dito, but the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto the fire against the day of judgment and perditions of the ungodly. Sabi ng mga filosofiya ng tao, nung panahon ni Noe, wala, yung mga nilikha, ganun eh. Simula, ganun pa rin. Wala namang binagbago yan. Wala namang pinagbago yan. Kaya yung kanilang filosofiya, hindi sila natatakot sa Diyos. Hindi sila natatakot sa Diyos. Sa ngayon din, mga kapatid, sa dami ng mga reasoning, mga philosophy na nagsisilabasan sa iba't ibang universidad sa mundo na magagaling na profesor, hanggang sa ang tao, ang filosofiya ay hindi na maniwala sa Diyos. Okay? So mga kapatid, ito yung sinasabi ng Bible na ang ugali or karakter ng mga tao noon sa panahon ni Noe at ngayon ay walang pinagkaiba ayon doon sa Matthew, no? So ngayon, mga kapatid, busy ang gobyerno, ang mga tao, nakafocus doon sa kung paano magiging tanyag, paano magiging popular, paano magiging mayaman, paano lumigaya, no? Na walang nakikialam. Yung mga karapatan iginigiit, ano? Marrying and giving marriage. Ngayon, pinipilit talaga sa ating kongreso na pumasa yung SUGI bill na yan. Ganito kalala ang imoralidad ng mundo na ngayon. At nainiwala tayo na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Okay? Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, bakit ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng tubig at ng baha sa panahon ni Noe ang mundo? Mayroong mga nagtatanong sa akin, mayroon akong estudyante sa Bible College, nagtanong sa akin, Pastor, ano ba yung nangyari sa panahon ni Noe? Ang baha ba ay buong sanlibutan or lokal lang? Ibig sabihin, sa isang bansa lang nangyari, limbawa sa Pilipinas lang, nilipol ng Diyos ang mga salinlahi ng tao. Sabi ko, sinasabi sa Biblia, buong mundo eh. Tapos ganito yung sumunod na tanong niya sa akin. Sabi niya, kung buong mundo, ayon sa pag-aaral ng mga mananaliksik, at ayon din sa Bible, ang daong ni Noah ay sumadsad doon sa Mount Ararat, which is now is Turkey. Di ba? So sabi niya, sabi ng Biblia, sinakay ni Noe ang tagdadalawang paris ng mga hayop at mga ibon doon sa arka. Sabi niya, sa makatuwid bagay, ang lahat ng lahi ng hayop doon bumaba sa Turkey. Gibi na yung isda na yan, mga isda, okay na yan.
Ang tanong, sabi niya, bakit nagkaroon ng layon sa Amerika? Bakit nagkaroon ng mga hayop sa Pilipinas? Bakit nagkaroon ng iba't ibang hayop sa ibang bahagi, lupalop ng mundo, na doon mismo lang na ibaba, ninuwi ang mga hayop na sakay niya sa laong? Nakapag-isip ako, kapatid. Sinabi ko kasi, ang baha ay universal. Sabi niya, kung universal, paano nagkaroon ng ibang hayop sa ibang bahagi ng mundo? Doon lang sa Turkey, bumaba yung mga hayop na sakay ni Noe. Sabi ko, ang elepante hindi naman pwedeng lumangoy sa dagat upang mag-migrate sa ibang lugar. Yung ibon, okay na yan, bibi na yan. Yung isda, okay na yan. Pero yung mga malaking uri ng hayop, yung mga lion, paano makakapaglakbayan? Sabi ko sa kanya, kapatid, ang detalyadong sabi ng Bible, dumami yung tao. Habang dumarami yung tao sa mundo, ang ibang mga tao nagmamigrate sa ibang, nagtutuklas sila ng ibang mga archipelago or mga isla, and then dinadala nila yung mga hayop nila sa iba-ibang bahagi ng mundo para doon din magparami. Pero actually, wala sa Bible, pero sa aking imagination lang, sa aking palagay, opinion, na ganun ang nangyari. Kasi sa amin, yung mga magulang ko, dati, doon sa probinsya, nakatira sa ibang munisipyo. And then, nung mag-migrate kami sa ibang lugar, dala namin yung mga hayop namin, mga kagamitan. So baka kako ganun ang nangyari. Kasi sinasabi ka ako ng Biblia, walang natira na tao sa buong mundo. At lahat ng kabundukan sa buong mundo ay inapawan ng tubig. Sa mga kapatid, ang tanong, mayroon bang karapatan ang Diyos na magalit sa tao? Mayroon bang karapatan ng Diyos? May mga nagtatanong, lalo na yung mga religion ng mga kulto, no? Ang Diyos ba ay may karapatang magdisiplina? Or karapatang manghusga? Or karapatang pumatay? Meron bang nangyari sa Bible yun? Meron, mga kapatid. Ang Diyos ay nagagalit ayon sa Bible sa panahon ni Moses. Talagang pinatay niya yung mga sumamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Sa panahon ng Ehipsyo, pinatay niya yung mga panganay na mga anak. Talagang, sabi ng mga witness daw sila ng Jehovah, kung ganun, sabi niya, hindi na pag-ibig ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya papatay. Kaya dadalhin tayo doon sa doktrina na walang impyerno, walang parusa dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kasi kung papatayin niya ang mga tao sa mundo, hindi na siya pag-ibig. Yun lang nakikita nilang bahagi. Pero mga kapatid, ang Diyos hindi lang pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos din ng hustisya at katuwiran. Bakit tayo pupunta sa impyerno? Gayong mahal tayo ng Diyos. Tama po yun. Mahal tayo ng Diyos. Pero hindi mahal ng Diyos ang ginagawa nating kasalanan. Tama? Sa mga kapatid, yun po ang kakaiba sa atin. Naniniwala tayo na ang Diyos ay huhusga sa tamang panahon na sa mga kasalanan at sa mga ligtas at hindi ligtas, mga kapatid. So, sa hapong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong bagay lamang
Paano natin makuha yung ngiti, ang tuwa ng Diyos sa buhay natin? Okay? So makikita natin mga kapatid, dito sa Genesis, no? Sabi sa Genesis mga kapatid, balik tayo sa Genesis. Ano sabi dito mga kapatid? But Noah found grace in the eyes of the Lord. And these are the generations of Noah was just man and perfect in his generation. Makikita natin mga kapatid, nakita ng Diyos. Ano ho? Meron pang isa, si Job. Ano? Ang sabi doon, sa chapter 1 ng Job, si Job ay isang perpektong tao. Ano ho? So makikita natin, balik tayo sa Hebrews chapter 11, meron pang mga taong nakapagpangiti sa Diyos. Verse 4 ng chapter 11. Verse 5 pala. Ang sabi dito, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. Ito yung mga buhay ng mga taong nakapagpasaya sa Diyos. Okay? Ito yung mga buhay na nagbigay ng kaluguran sa harap ng Diyos. Na mga kapatid, may tatlong bagay tayong pag-uusapan sa hapong ito. Saglit lang po, ano? Number 1, mga kapatid. Paano natin makuha ang ngiti ng Diyos? Faith that manifests a dedicated life for serving God. Makita natin mga kapatid, ang sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah warned of God of things not seen, yet moved with fear. Makikita natin mga kapatid, ano sinabi ng Diyos kay Noah? Ayon doon sa Genesis, sabi ng Diyos, Noah, aking lilipulin ang lahat ng tao sa mundo, gumawa ka ng arka. At binigyan ng Diyos ng sukat, si Noah ng arka at sobrang napakalaki, mga kapatid. Ano ho? At makikita natin, mga kapatid, paano niya ididedicate ang kanyang buhay, paano niya ay binigay ang kanyang buhay para sa gawaing ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang gumawa ng isang napakalaking arka sa panahon ni Noe ay sobrang mahirap mga kapatid. Ano? Hindi mabibilang kung ilang puno ang puputulin mo bago ka makagawa ng napakalaking arka. Pero mga kapatid, hindi si Noah nagreklamo. Bagkus ang sabi dito, he was moved with fear. Talagang ang takot na sa Diyos ang siyang nanaig sa kanya. Ginawa niyang lahat, ng mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa paglilingkod niya, mga kapatid. Talagang ginawa niya yon alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos sa kaniyang buhay. Ang sabi dito mga kapatid, faith that manifests a dedicated life for serving God. Pananampalataya na nagpapakita ng isang dedikadong buhay sa paglilingkod. Okay? Natutuwa ko mga kapatid, sa ating mga kapatiran dito sa church, ating mga ladies ministry, ating mga police ministry, sa panahon ng pandemic,
Mga kapatid, talagang ayaw magpaawat, ano? Hindi sila natatakot, mahawaan. Basta gagawin nila yung kanilang part, winning, witnessing, and alam mo mga kapatid, pinagpipray ko yung mga yan. Nakikita ko kasi sa Facebook yung kanilang mga post. At sinasali ko sa panalangin yung ating mga kapatiran. They are dedicated in serving God in spite of situation, mga kapatid, ng pandemic. Talagang ginagawa nila, no? Mga kababaihan natin natututunan mag-preach, no? So sa panahon ni Noe, mga kapatid, napakalaking gawain ang iniatang sa kanya. Pero kailanman hindi siya nagreklamo sa Diyos, mga kapatid. So ang letter A, it is demonstrative faith. Hindi siya sinuwi, mga kapatid, ng panahon niya. Ang sabi dito, mga kapatid, ang sabi dito sa verse 7, by which he condemned by the word. Biro mo yan, mga kapatid, kukutyain ka ng mundo, talagang hihiyain ka, talagang mamaliitin ka, pagtatawanan ka ng mundo. Siguro sabi ng mga tao, anong ginagawa mo? Ano ba yung gagawin mong barko na yan? Wala namang gamit yan. Marahil pinagtatawanan siya, mga kapatid. Ang sabi dito, he condemned the world. Talagang inakwil siya ng mundo. Hindi siya pinansin. Yung project na yan, hindi siya pinansin. Mga kapatid, i-demonstrate niya sa mundo na ito yung pinagagawa ng Diyos. Ito yung habang siya pinagtatawanan ng mundo, patuloy siyang bumupukpok, patuloy niyang gumagawa, patuloy siyang pumapasa ng mabibigat na kahoy, patuloy siyang nag-iisip paano maging ang ngiti ng Diyos para sa kanyang buhay. It is a demonstrative faith. Mga kapatid, marami tayong mga kababayan, marami tayong mga manampalataya, ayaw ipakita na sila Kristiyano. Ayaw i-demonstrate ng kanilang buhay ay isa silang mananampalataya. Okay? Kung andun tayo sa workplace, hindi nila alam yung mga katrabaho natin, tayo mananampalataya. Because kahit pag-pray, hindi natin na ipakita. Okay? Kahit nag-witness, hindi natin na ipadama. Hindi natin na i-demonstrate anong pananampalataya mayroon tayo. Okay? And then, the other one is, it is a declaring faith. It is a declaring faith. Mga kapatid, tingnan po natin sa Matthew, chapter 8. Matthew chapter 8, verse 9 to 10. Ito ay istorya dito ng isang centurion, yung malaking ranggo ng military man. Ang sabi dito sa verse 7, simulan natin, and Jesus said unto him, I will come and heal him. Sabi ni Jesus Christ, tumarito ako at upang siya'y pagalingin. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But speak thy word only, and my servant shall be healed. Sabi ng centurion, Lord, hindi ako karapat-dapat na ikay sumilong sa aking bubungan. Pero, magsalita ka ayon sa iyong salita. Sabi ng Panginoon, at ang iyong lingkod ay gagaling.
For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, and to the another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. Verse 10, when Jesus heard, he marveled and said to them that he followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, not in Israel. It is a declaring faith, mga kapatid. Ano? I-declare natin na tayo ay mga mananampalataya. I-declare natin yung salvation na kung saan mayroon tayo. Okay? Talagang may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Huwag tayong mahiya sa pag-declare ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Another one, it is a divine directive faith. Kung anong pananampalataya mayroon si Noah, ito'y kaloob ng Diyos sa kanya. Okay? At mayroon din tayo niyan, mga kapatid. Mayroon din tayong mga pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Okay, number 2. Hindi tayo magtatagal, 3 lang ito. Number 2. Faith that manifests a devoted life in obeying God's command. Ang sabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng arka. Gumawa ka ng arka. Hindi ni Noah sinabi, Lord, hindi ko kaya yan. May pamilya akong binubuhay, may trabaho akong ginagampanan, mayroon akong, ang dami kong mga gagawin, Lord, sa buhay ko. Pero hindi ni Noah sinabi yun, mga kapatid. Talagang nag-obey siya sa Panginoon, no matter how impossible, no matter how hard, talagang ginawa niya, mga kapatid. And then, makikita natin, mga kapatid, sabi ng Bible, and Noah, while he built the ark, he preaches at the same time for 120 years. Habang siya'y gumagawa ng arka, hindi niya pinabayaan ang gawain ng Diyos, ang pangangaral ng Diyos. Nawa, ganun din tayo, mga kapatid. Habang busy tayo sa ating sariling mga gawain, hindi rin natin kakalimutan ang paggawa ng gawain ng Panginoon. Amen? Faith that manifests a devoted life and obey God's command. Mga kapatid, lahat tayo inuutusan ng Diyos. Tama? Wala tayong exemption, mga kapatid. Hindi mo sasabihin si pastor lamang ang mayroong ganong command. Hindi mo sasabihin yung mga worker lamang na full-time sa church ang mayroong ganong command. Lahat po tayo. Anong sabi doon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20? Ano? Go ye, therefore, and to all nations. Lahat tayo binigyan ng ganong command, mga kapatid. Walang exception yan. At ang sabi doon sa Acts 1:8, and ye shall be my witnesses. Mula sa Samaria, Judea, and to the uttermost part of the earth. So walang exemption doon sa ganung gawain ng Panginoon, mga kapatid. It is a faith that walk with God. Ito yung uri ng pananampalataya na makakapag-gin ng smile ng Panginoon. Yung pananampalataya nakasama mo araw-araw ang Diyos. Amen? Nakasama mo araw-araw ang Diyos sa buhay mo. Nakikita ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Ano? Sabi ko nga kaninang umaga, bago tayo kumain, bago matulog, bago mag-work, bago ang lahat. Sabi ng Panginoon,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakikita natin, sabi dito mga kapatid sa Hebrews chapter 11, ang sabi dito mga kapatid, by faith Enoch, actually sa kwan ito Enoch was a walk with God. No? Sa Genesis yan. Pero dito lang ipinakita dito na ang pananampalataya ni Enoch, kinuha siya ng Diyos na hindi dumaan doon sa kamatayan dahil siya ay kasama ng Diyos araw-araw. At hindi lamang faith that walk with God, but also faith that witnessed for God. Makikita natin mga kapatid sa buhay ng mga heroes of faith nito na nakatala dito sa banal na aklat. Ano? Napakaraming mga mananampalataya na sila ay naging witness paano ang Diyos nagligtas, paano ang kabutihan ng Diyos, paano siya namatay at nabuhay maguli para sa kaligtasan ng tao. Ano? Maraming mananampalataya yan. Hindi sila natatakot mag-witness, hindi sila natatakot mag-share ng gospel, dahil gusto nilang makuha ang ngiti ng Diyos. No? Ang sabi ito sa verse 4, chapter 11, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witnessed that he was righteous, God testifying of his gift, by its he being did yet speak it. Mga kapatid, hindi ko na masyadong explain ang mga bagay-bagay na ito, pero makikita nyo naman sa ating outline. Kailangan po natin ang buhay na ganito. Ang sabi ng Panginoon, kung mayroong kaluluwang isang tumanggap, no, nadala natin sa paanan ng Diyos, ang mga anghel sa langit ay nagkakatuwa. Amen? Ang mga anghel sa langit ay nagagalak, mga kapatid. Not only faith that witness for God, it is also faith that works for God. Makikita natin mga kapatid, ang pananampalataya na gumagawa para sa Diyos. Minsan nabanggit sa James chapter 4 verse 2, faith without work is dead. Kaya dinidebate tayo ng mga kulto na ang mga Baptist daw ay save, always save. Hindi sila naniniwala doon, mga kapatid. Tayo lang ang naniniwala doon. Ang kaligtasan daw ng mga Baptist ay save, always save. Tama yung sinasabi nila, amen? Yung sa kanila, mga kapatid, wala-wala. No? Pag nagkasala ka, nawawala. Okay? Kaya ang kanilang kaligtasan ay kailangan kong gumawa araw-araw ng kabutihan upang makadami ka ng lista sa Panginoon. Nawa, yung mga gawa mo, yun ang makapagligtas sa iyo sa darating na panahon. Hindi po ganun ang Diyos, mga kapatid. Okay? Ang sabi ng mga kulto, paano kung nagkasala ka at nakapatay ka? Sabi ko sa kanila, ba't mo pinaproblema yan? Ang totoong tumanggap kay Kristo, lumalayo sa kasalanan. Okay? Mayroon kaming kapatid doon sa amin sa Samar. Dedicated siya sa pag-witness. Puro mga college student witnessan niya. Ang problema, kapag nagpatanggap siya sa Panginoon, diadala niya sa kwarto, doon niya pinatatanggap sa Panginoon.
Sinaway siya ng aming pastor. Sabi niya, Brad, hindi maganda yung ginagawa mo. Bagamat ang iyong motibo ay para sa Diyos, pero sa tingin ng tao, parang hindi tama. Lalo na't babae, dinadala mo sa kwarto para tumanggap sa Panginoon. Sabi ng aming kapatid na yun, sabi niya, Pastor, kayo ba hindi nagkakasala din? Sabi ng aming pastor, nagkakasala din kapatid. Kaya lang, hindi ako namumuhay sa kasalanan. Ikaw, natutuwa ka na doon sa kasalanan ginagawa mo. Ang totoong Kristiyano, pag nalaman niyang mali ang kanyang ginagawa, hindi siya natutuwa, nagsisisi siya. Ganun yung pagkakaiba, mga kapatid. So, kailangan tayong gumawa para sa Panginoon. Hindi upang maligtas, pero upang ipakita na tayo yung mga ligtas na, mga kapatid. Okay? So, last na. Baka abutin tayo ni Ronnie. Number 3. Ang pananampalatayang nakakakuha ng ngiti ng Diyos, kapit. Faith that manifests a determination and full sacrifices for God. Ito yung klase ng pananampalataya na determinado kang gawin. Anong klaseng sakripisyo ang gagawin mo para sa Diyos? Naalala ko mga kapatid, nung panahon na kami ay naglilingkod sa Diyos, nagsasaturate kami sa mga barangay doon sa amin. At that time, mga kapatid, 90s na mga taon, every barangay and every mountains, mga kapatid, we're invested by New People's Army. Minsan na dating kami sa barangay, nagkipreach kami paggabi, nag-evangelistic meeting kami. Kasama namin yung mga taong labas, may mga armas, minsan binabato kami, tinatakot kami. Pero mga kapatid, determinado kaming ikalat ang salita ng Diyos sa mga barangay, sa mga interior barangay. No matter what, anong mangyari sa amin, wala kaming pakialam sa buhay na namin. Basta ito'y para sa Panginoon. Okay? So, sana ganun tayo mga kapatid. Kung yung mga nagrarally, nagbiwilga dyan sa Minjula, handang mamatay para sa kanilang advokasya, para sa kanilang pinaglalaban, how much more ang mga Kristiyano, mga kapatid? Gawin po natin ang nararapat, determinado tayong gawin ang pinagagawa ng Diyos. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, sa panahon ni Noah, hindi siya pinanghinaan ng loob. Talagang determinado siyang tapusin ang pinagagawa ng Diyos, ang arka. Marahil nung sila'y nagsisimula, may mga kamag-anak siyang tumulong, may mga kaibigan siyang tumulong sa paghahakot ng mga materyales. Pero in the long run, mga kapatid, siguro ng hina ng mga katulong niya, and then, dumating ang panahon na sila na lang, kasama ang kanyang mga anak, ang gumagawa. And then, hindi siya pinanghinaan ng loob. Talagang itinuloy niya, marahil maraming pangungutya ang kanyang dinanas, mga kapatid, sapagkat sabi dito, mga kapatid, sabi dito, by the which he condemned the world. Kumbaga sa ating salita, ginagawa niya ang kanyang gawain sa Panginoon even against all odds. Kahit wala nang kakampis niya, kahit walang sumusuporta sa kanya, handa siya magsakripisyo, mga kapatid, para sa
kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? At nangyari yan, mga kapatid, sa panahon ni Jesus Christ. Sa panahon ng mga early ministry niya sa ating sa mundo, marami siyang tagasunod. Marami siyang taga-suporta. Hindi dumating ang panahon, hindi na siya nagpakain ng tinapay, iniwan siya. Hindi dumating ang panahon na siya'y pinako sa cross. Nagsitakas yung kanyang mga disipulo. Pero mga kapatid, itiniloy ni Jesus Christ ang kanyang sacrifice para matuwa niya, mabigyan niya ng kalahatian ang kanyang ama. Mga kapatid, isa pa dito mga kapatid, ito yung nakapag-gigin ng smile ng Panginoon na uri ng pananampalataya. It is a faith that's full of challenges. Ang ating pananampalataya puno yan ng mga challenge, mga kapatid. Iba-ibang challenge ng buhay. Gagawin ko ba ito? Puntahan ko ba yon? Ano? Ang daming challenge ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ito ba'y ipagpapalit ko sa pananampalataya ko? Ha? Pagkakakitaan ito eh. Bahala na ba? Kahit linggo, kakagatin ko na yan. No? Pagpapalit ko na. Ang daming challenges, mga kapatid, sa paglilingkod. Pero mga kapatid, talagang yung pananampalataya na gusto mong makapagpasaya sa Panginoon, lahat ng sakripisyo na pwede nating ibigay sa Panginoon, gawin po natin. Amen? Alam niyo mga kapatid, 23 years ako sa ministry. 16 years sa Samar na nagpastor, and then 7 years dito sa Bulacan. Ang daming challenges sa buhay. Okay? Dumaan ako sa matinding trials, mga kapatid. Dito sa Maynila, namatayan ako ng anak. Doon sa Samar, nung kami ay mag-preach ni Pastor Conway, namatayan ako ng anak. Ang daming challenges sa pananampalataya. Pero hindi yun ang rason, batayan, para sumuko tayo sa paglilingkod sa Panginoon. And secondly, it is the faith that's full of conviction. Ito ba yung pananampalataya na talagang ang conviction mo, gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay? Gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Naalala niyo si Peter, mga kapatid? Nung sila naglalakbay sa gitna ng dagat, sabi ng Panginoon, mauna na kayo sa kabila. Ako'y magpapaiwan sa bundok at ako'y mananalangin. Ang sabi ni Peter, sabi ng Panginoon, tatawid tayo sa Capernaum. At nauna sila Peter. And then, in the midst of the sea, nakasalubong nila yung malakas na bagyo. And then, mga kapatid, to make the long story short, nahintakutan ng lahat ng kanyang mga kasama, ang mga disipulo ng ating Panginoon. Sa panahon na hindi na nila kaya mapaglabanan yung kanilang takot, biglang umiksi na ang Diyos. Ang problema, mga kapatid, nung dumating ang Panginoon, malayo sa kanila. Hindi doon mismo sa loob ng bangka si Jesus Christ dumating. Nabasa niyo ba yun? Kundi malayo, mga kapatid. Ba't kaya ganun? Inilagay ng Diyos ang ganong distansya upang masukat yung pananampalataya ng kanyang mga alagad. And then, mga kapatid, nakalutang siya sa tubig.
Naglalakad siya sa tubig. Actually, hindi siya nakilala agad. At tinawag pa siyang multo. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ito, huwag kayong matakot. Ano? Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus Christ. Huwag kayong matakot, narito ako. Ngayon, mga kapatid, sinaway niya yung hangin, sinaway niya yung malakas na bagyo, yung alon, sinaway niya. Nang pumayapa na, hindi pa rin lumapit si Jesus Christ sa bangka. Mapayapa na ang tubig, hindi pa rin si Jesus Christ lumapit sa bangka. Bakit kaya ganon? Nung mapansin ni Peter, mga kapatid, na andoon lang si Jesus Christ nakatayo in distance, ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, dito yung conviction pumasok sa puso ni Peter. Kung ikaw yan, pahintulutan mo akong maglakad papunta sa inyo. Okay? Narito ako sa loob ng bangka, pero pupunta ako sa inyo na hindi ko gagamitin ang bangka na ito. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kasama, magsagwan kayo papalapit kay Jesus Christ, hindi. Ang sinabi niya, maglalakad ako papunta sa inyo. Nakita niyo mga kapatid, yung conviction ng isang pananampalataya na alam niya, in the midst, mga kapatid, sa kanyang paghakbang, pwede siya mapahamak. Pero ang kanyang conviction ay mapalapit ang kanyang buhay sa harap ng Panginoon. Sinubukan niya, mga kapatid. Siya lang ang may lakas loob. Ito yung 11, takot na takot, pero siyang may lakas ng loob dahil alam niya, mga kapatid, ang conviction ng kanyang pananampalataya, nandoon si Jesus Christ naghihintay upang siya'y sakaling mang siya'y lumubog, alam niya na malapit ang kamay ng ating Panginoon. Amen? And then last, mga kapatid, it is a faith that's full of courage. Ito yung pananampalataya na puno ng tapang, mga kapatid. Puno ng paninindigan. Habang siya'y gumagawa, tumulong kayo o hindi, gagawin ko ito. Ano man ang masabi niyong masasama sa akin, gagawin ko ito. Dahil alam ko, malinaw na sinabi ng Panginoon sa akin, darating ang baha at kayo'y lilipulin. Mga kapatid, sa panahong ito, tayo yung mga nawi, mga kapatid. Tayo yung mga nawi na binigyan ng Diyos ng gawain upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga taong hindi mananampalataya upang sila'y maligtas, hindi na sa baha, pero sa apoy, sa impyerno, mga kapatid. No? Ano pang mangyari? Maging matapang tayo, maging ano ang sabihin ng mundo, no? Andito naman yung mga nagbibisita na naman, minsan pinagsasarahan tayo, ano? Minsan kung anong ginagawa sa atin ng mga unsaved pag tayo nagbibisita, pero no matter what, ano? Hindi tayo pwedeng magpapikto sa ganun. Kailangan na maging matapang tayo sa paninindigan sa Panginoon. Okay? Naalala ko, mga kapatid, ang aking nabasa sa isang istorya. Isang general ng Second World War, ito tayo magtatapos, mga kapatid. Ang pangalan ay Winston Churchill. Sa panahon ng gera ng World War II, ang Asian country ay kontrolado ng Japanese Axis power. Yung China, sakop yan tayo, yung mga Asian country. Doon sa Europe, halos lahat na ng mga bansa ay sinakop na ni Hitler. Ang sabi nitong British head general,
Tinakot siya ng mga bansa. Ang sabi ng ibang mga bansa, kayo na ang susunod na tutumbukin, sasakupin ni Hitler. Sabi ni Winston Churchill sa kanyang mga sundalo, lalaban tayo. Huwag kayong matakot. Kung sila'y sa dagat dumaan, lalaban tayo. Kung sila'y sa langit dumaan, lalaban tayo. Kung sila'y sa lupa dumaan, lalaban tayo. Nininindigan tayo, mga kapatid. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, ang daming paraan ng kaaway para tayo atakehin. Okay? Kung saan dadaan sa butas ng ating mga buhay. Kung saan aatake upang tayo talunin ng ating kaaway. Ang sabi ng Bible, be good courage. Talagang maging matapang tayo sa paninindigan. Ang ating kaaway, mga kapatid, ay hindi basta-basta. No? Aatake siya na hindi natin namamalayan. Be watchful and be vigilant. Sabi ng Biblia, mga kapatid. No? It is a faith that is full of courage. Sabi ng mga tao kay Noah, wala yan, hindi babahayan, walang tubig yan, ba't ka naggagawa ng malaking daong sa bundok? Paano makakaabot yung tubig na yan? Ang prinsipyo ni Noah, gagawin ko ito dahil ito'y sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, sa hapong ito, maraming pinagagawa ng Diyos sa atin. Malalaking arko, no? Marami. Gawin natin lahat yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Salamat po, Diyos, sa hapong ito na kami po'y binalaan mo, Panginoon. Binigyan mo kami ng wisdom upang ihanda ang aming buhay, dakilang Diyos. Salamat sa pananampalataya na kung saan mayroon kami ngayon, dakilang Diyos. Dumaan man sa matitinding trials, pagsubok ang pananampalatayang mayroon kami. O Diyos, hindi po kami susuko, Panginoon. Ano mang mangyari sa buhay namin, gusto namin, kung kami man ay mamamatay, kung kami man ay matatapos ang buhay, gusto namin matapos ang buhay sa iyong mga palad, dakilang Diyos. Huwag mo ipahintulot, O God, na kami malayo sa buhay na ito. Habang kami nasa mundong ito, tulutan mo kaming laging ikaw, dakilang Diyos, ang nangunguna sa buhay namin. Habang kami nabubuhay, dakilang Diyos, lagi mo kaming bigyan ng pag-asa. At kung sa panahon na kami po ay manghina, dakilang Diyos. At kung sa panahon na kami dumaan sa struggle ng buhay, alam po namin, dakilang Diyos, na kailanman, hindi mo kami pababayaan, dakilang Diyos. Kaya, Ama, sa hapong ito, ang iyong mga anak, pakatatagin mo ang bawat isa sa amin. Bagamat maraming mga bagay sa mundong ito na pwedeng ipalit, makapagpasaya sa amin. Hindi po namin ipagpapalit, dakilang Diyos, ang buhay na walang hanggang na inahandaan niyo sa amin, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan ng iyong mga anak habang nalalapit na ang iyong pagbabalik. Alam po namin, dakilang Diyos, ang mga sinyalis, ang mga signs ng mundo ay narito na, Panginoon. Itong pandemic na ito, isa sa mga hula ng Bible, Panginoon, na bago pa bumalik ang si Kristo, ay magkakaroon ng famine, pestilence, or pandemic, na kung saan, dakilang Diyos, ito yung simula ng kapighatian, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, at winarningan niyo kami, Panginoon Diyos, sa mga bagay na ito. Alam po namin, dakilang Diyos, ang pandemic na nangyayari sa amin, ito may kagagawan ng tao
Ngunit ipinahintulot mo, Panginoon, upang makita namin na mayroong isang Diyos na makapangyarihan na nagpaparusa, nagja-judge ng mundo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa aming pong pasamantalang pagtatapos dakilang Diyos. Samahan mo nawa ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So maraming pong salamat, Pastor Dakutanan. Faith that gain the smile of God. Pwede na po tayong mo po. So napaganda po yung aralin na ibinagi sa ating ngayong hapon. Kung titingnan po ng Diyos ang ating buhay, makukuha po kaya natin yung kanyang ngiti. No? So I hope through the life of Noah, marami po tayong natutuhan na prinsipyo. Ano yung mga bagay na nakita ng Diyos sa buhay ni Noah kung bakit nakuha niya yung ngiti ng Diyos. Okay? So I hope yan po ang maging panalangin natin na makuha po natin yung ngiti ng Diyos sa ating buhay. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Tinatawagan ko po si Brother William para sa ating operatory prayer. Tayo po tayo para sa ating offering. Brother William, saan si Brother William? Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos, salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan upang kami po muli ay makapakinig sa iyo pong mga salita po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Bagamat kami po, Panginoon, ngayon nakakadanas ng bagyo, pero hinihiling po namin sa iyo po, Panginoon, na kami po ay iligtas mo, kami po ay patawirin mo sa kunang ito po, Panginoon, at sa amin pong mga pandemic na nararanasan po sa buong mundo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagbibigay niyo sa amin ng kaligtasan, kalakasan, at dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran na ngayon ay meron pong kapansanan, may karamdaman po sa kanila pong kalusugan, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na iyo pong pagalingin at bigyan ng kalakasan ang aming pong mga kapatid at ang mga anak mo po sa buong mundo po, Panginoon. Panginoon, ngayon pong hapong ito ay aming pong binibigay sa iyo ang aming pong tithes and offering, Panginoon, upang ito po sa magagamit-gamit sa iyo pong mga ministeryo po, Panginoon, sa simbahan. Maraming salamat muli, Panginoon, at ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, makaupo na po tayo. Meron po tayong announcement po, sandali. Ang atin pong simbahan, ito pong CBC, ay lalagyan po natin ng CCTV. Na kausap na po natin si Pastor sa pamamagitan po ni Brother Bonnie na meron din po tayong lalagyan ng CCTV doon po sa kabila, doon po sa ating CBA. At nangangailangan po tayo ng pundo para makabitan po ng CCTV yon sa kabila na 20 to 25,000. So kung meron po tayong maibibigay, ay pakibigay na lang po ang inyong commitment sa atin pong basket upang makalikom po tayo ng halagang 20 to 25. Ito po ay urgent natin pangangailangan. Kasi nga po, wala si Pastor, gustong-gusto naman po niyang lagyan ng CCTV, ito pong simbahan at saka po yung kabila. Dito po sa ating pong simbahan,
ay meron na po tayong magagamit na CCTV. At meron na rin po tayong pundo na sa mga pamamagitan po ng mga tatay ay nasa sa akin na po ang pundo at okay na po to. Lalagyan na po natin ng CCTV at pa-process na rin po yung ating internet. Magkakaroon po tayo dito para nang sa ganun po ma-access ng ating pastor, ma-access ng sino man kung ano pong meron tayo dito sa ating pong CCTV. Ngayon po ang ating pangangailangan na kailangan na po ay yung CBA. Malalagyan po natin. Kaya po kung meron kayong mga commitment o may maibibigay na po, pakibigay na lang po kay Brother Eli or dito po sa ating basket po para po sa CCTV ng CBA. Yan po ay alam na po ng ating pastor at ako po ay naatasan niya na sabihin sa atin po simbahan. Maraming salamat po at magandang hapon. Okay, Tess. Hello. Maraming salamat. Maraming salamat, Bad. Yes, hello. Brother William, kailan po kailangan yung yung halaga, yung pera, yung pondo para sa CCTV? Hanggang next week. Okay. So napakinggan po natin yung immediate need. So yan po ay immediate need para po doon sa ating building sa kabila. So mangyari lamang po kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon at meron po tayong may bibigay. So pilitin po natin na maging bahagi po tayo nung proyekto pong iyon. So yung commitment po until next Sunday po, pwede nating ibigay yung halaga na makakayanan po natin. Okay? So pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. So maraming salamat muli, Pastor Dakutanan, sa hamon po ng salita ng Diyos na inyong ibinahagi sa buong iglesia sa buong maghapon. Tunay nga na tayo po ay pinagpala at baunin po natin ang pagpapalang yan hanggang sa ating pag-uwi. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magbawakas sa panalangin at hiniling ko si Brother Randy, pangunahan tayo sa ating closing prayer. Brother Eloy. Sandali lang po ito mga kapatid. After po ng closing prayer, hiniling po namin yung inyong pagtuwang para yung mga gamit po natin na dapat i-secure, ma-secure po natin. Dahil pag alis po natin dito, ang maiiwan po dito, siyempre si Brother Aldrin.